come and preach for us a while. Amen. Okay. Kinakabahan po ako. Upo po muna kayo mga kapatid. Ayan. Oo. Speaking of pagbagsak mga kapatid, Pastor, no hard feeling, binagsak niyo po ako sa history of KJB. May pagbangon. Yes, may pagbangon. At merong pagpasa. Amen. Kung may pagbagsak, may pagpasa. Yan. So, kapatid, talagang ganon. Minsan, hindi talaga palaging smooth. Hindi palaging, skyrocket ang ating buhay. Minsan, sumasadsad talaga. Pero tuloy lang, may grasya ang Diyos. Pero nakapasa na rin. Nakapasa din po. Tinake ko po ulit yung history of KJB. Pangalawang take po, nakapasa na. Amen. Amen, praise the Lord. So, mabait po ang inyong pastor, mga kapatid. Nang babagsak po siya. Amen. No hard feeling, pastor. Wala po akong sama ng loob sa inyo. May pagkukulang naman din po ako. Hindi ko po na-kompleto yung kanyang mga nire-require na notebook. Incomplete po kasi yung aking notebook. So, incomplete din aking grade. Matik, pag incomplete ang grade, may pagbagsak. Amen? Ayan. Opo. So, mabait po si Pastor Arnold. Dati po, nung ako po'y mag-aaral pa lang sa Bible School, sabi sa akin ng mga kasama ko po sa dorm, ang iiwasan mong teacher, Arnold Vallejo. Sabi ko, bakit po? Nampupunit siya ng report. Harap-harapan sa mga estudyante. Sabi ko, patay. Nampupunit ng report. Pero nung pumasok na po ako sa Bible School, nakita ko po yung puso ni Pastor Arnold. Meron po ko kaklase. Kwento ko lang po, maiksi lang po, 2 minutes lang. Sabi ni Pastor Arnold, Brad, bakit yung damit mo may print? Kasi yung uniform po dati, di ba, Pastor, sa Beach BC, bakat pag makaprint yung panloob mo, may print. Sabi ni Pastor Arnold, Brad, bakit yung damit mo may print? Ayun po yung unang pasok ko sa Bible School. Alam niyo ginawa ni Pastor Arnold? Binigyan niya po ng pambili ng t-shirt. 2 t-shirt na walang print. Kaya nakita ko, hindi talaga masamang tao si Pastor Arnold. Amen. Following week, marami nang nag-print. Yun lang, absent si Pastor Arnold. Mga wrong motive kasi. Anyway, mga kapatid, mabait po ang inyong pastor. So sabi ko, lahat ng sinasabi ng mga kasama ko sa dorm, hindi totoo yun. Hindi mahigpit, hindi malupit, hindi terror si Pastor Arnold. Binigyan niya po ng pambili ng t-shirt na white, yung kaklase ko sa Bible School. So, yun po ang puso ng pastor. Amen? So, salamat, meron po kayong pastor na 41 years na minamahal kayo. Amen? Alam niyo po ba ang 41 years na yan? Na inyong anniversary o nag-exist ang simbahang ito? Hindi nyo alam yung backstory ng inyong pastor kung dumadaan pa sa pagsubok, karamdaman, financial deficit. Pero lahat yon in 41 years, inusad siya ng Panginoon hanggang nandito na po kayo ngayon. Amen? Then may property na kayo, then nakabili pa po kayo ng lote. Nakabili na po, Pastor. Amen. Lahat po yan ay grasya ng Si Pastor Ed ang nakumpisa. nabili na po. Amen po. Praise the Lord. So mabait po talaga ang inyong pastor. Amen? Mas mabait si Dr. Ed. Amen. So isang katotohanan, may pagbagsak. Pero may pagpasa din po. Amen? So nakapasa po, nakagraduate din po sa Bible School sa grasya po ng Panginoon. Amen? So si Pastor Arnold, teacher ko po sa History of KJB at saka Problem Text po. Opo. So, nakapasa na po sa awa ng Diyos. Amen. So, okay, dako na po tayo dito sa pangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa Book of Isaiah, chapter 6, please. Verses 8 hanggang 11. Isaiah chapter 6, verses 8
to 11. Pasensya na po, nanginginig po ako. Kinakabahan po talaga ako, Pastor. Pasensya na po. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid, no? Okay, ready now? Read. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not, and ye see indeed, but perceive not. Make the heart of these people fat, and make their ear heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. Tayo man lang. Lord, salamat po sa pagbabasa ng inyong salita. Pagpapalain niyo po ang pangangaral na ito. Ikubli niyo po ako sa likod ng krus ng Kalbaryo. Ang dugo po ninyo at ang grasya niyo makita, maluwalhati at mataas lamang po ang iyong pangalan. Salamat po kay Pastor Arnold sa church na ito, nagmamahal sa mga kaluluwa, nagmamahal sa mga misyon. I-bless niyo po sila, Panginoon, tremendously. At gamitin ang gawain dito sa marami pa pong kalawang maliligtas, mababaptize at mababago ang buhay, magagamit po sa gawain din po ng pagmimisyon. O Diyos, pagpapalain niyo pong mensahe at tatulungan niyo pong inyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Okay, mga kapatid, pag-pray po ninyo, mga kapatid, sa totoo lang po, Pastor Arnold, 1 hour lang po tulog ko. Opo, kahapon po nag-service kami. Yung service po dapat ngayong Sunday, kasi pag ini-invite po ako sa ibang simbahan ng buong Sunday, inuusog ko po ng Sabado yung pananambahan doon po sa ating misyon. So kahapon po may service sa umaga, may service sa hapon, then nag-prepare po kami, umalis kami sa Mabalakad alas 12 ng madaling araw. Wala pa pong tulog yon. Tapos dumating po kami dyan sa Kabuyaw, mga bago mag-4, naantok na ako, di ko na kaya mag-drive. Natulog po ako ng 1 hour, dyan po sa Kabuyaw sa may Petron. So, after 1 hour, bumiyahe po ulit kami papunta po dito. 6 o'clock in the morning, nandyan na po kami sa kanto ninyo. 6 o'clock in the morning, nandyan na po kami sa kanto po ng, sa may malapit sa Shell. Nandyan na po kami, nagbe-breakfast na po kami. Iniintay na lang po namin yung oras ng inyong pananambahan. So, pag nag-collapse po ako, dahil isang oras lang ang tulog ko, bahala no kayo sa akin, amen? Hindi, biro lang ho. Grasya lang ho ng Diyos, makapagpatuloy po tayo. Okay, balik po tayo sa text, mga kapatid. Tunghayan po natin yung verse 8 at verse 11. Sundan po natin yung talata ni Isaiah o yung pananalita ni Isaiah sa kanyang sinasabi. Sabi po dun sa verse 8, ito po yung pagtugon. Alam po natin ang istorya, ang Diyos ay nanawagan at tumugon si Isaiah sa panawagan ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa mga tumutugon sa panawagan. Amen? At doon naman sa mga tumatakas. Amen? Tumugon ka na. Amen? Doon din naman tutungo, pinapatagal mo pa. Amen. Okay, verse 8, sabi po dyan, Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Ito ang sagot ni Isaiah. Then said I. Notice the word, the very word. Then said I. Ang kanyang response, Panginoon, ang sabi ko, Here am I. Send me. Amen? Amen? Sabi doon, then said I, Here am I, send me. Doon sa verse 8, nandun ang kanyang paninindigan at ang kanyang tugon. No matter what happened, tumugon siya sa Diyos, sa panawagan ng Diyos. Siya ay tumugon na siya ay magmimisyon at magiging lingkod ng Diyos. Amen. Pero notice the verse 11. 3 verse lang ang lumipas. Minsan kasi ang tao pabago-bago. Tingnan po natin verse 11. Sabi po dyan, same word. Then said I. Sino po nagsabi niyan? Si Isaiah. Ganon din po yung sinabi niyan, tumugon siya sa Panginoon. Then said I. Amen?
sabi niya sa verse 8, then said I, here am I, Lord, with conviction, send me. Pero sa verse 11, ang kanyang sinabi, then said I. 3 verse lang ang lumipas. Ang sabi niya, Lord, how long? Hanggang kailan ako magmimisyon? Hanggang kailan ako magpapastor? Ang titigas ng ulo ng Israelita. Hindi nakikinig. Mga hard-headed and hard-hearted people. Hanggang kailan, Panginoon, ako magpipray? Hanggang kailan ako magsusupport sa misyon? Hanggang kailan ako kakanta sa choir? Hanggang kailan ako mag-interpret sa mga deaf? Hanggang kailan ako magtuturo sa mga bata? Hanggang kailan ako magluluto para sa mga feeding program? Hanggang kailan ako mag-social winning? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? How long? Yes, sir. 3 verse lang ang lumipas. Yung verse 8, full of conviction. Pero yung verse 11, full of questions. Amen? Ang title ng ating mensahe ngayong umaga, mga kapatid, is The Duration of the Mission. Ibig sabihin, hanggang kailan ba expand of time dapat mag-exist ang misyon? Hanggang kailan ba yung expand of time na dapat mag-exist ang church? Hanggang kailan ba expand of time na dapat tayong mag-soul winning? Hanggang kailan ba expand of time na dapat tayong mag-support sa mission? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ang sagot ng Panginoon, basahin po natin. Then said I, Lord, how long? Then God answered. Amen? Then He answered, until the cities be wasted without inhabitant. Hanggang ang mga syudad ay maubusan na ng nakatira. Hanggang ang Los Baños City ay mawala ng tao. Alam niyo ba na ang Los Baños, according to PSA, ay merong 117,000 people in 2024 nakaregistered. In 26 or in 13 or 14 barangays. Amen. Amen? Hanggang maubos lahat ng tao sa bawat syudad. Sabi ng Panginoon, sabi ni Isaiah, posible ba yun? How long? Hanggang maubos ang tao sa lahat ng syudad. Ano ba sabi ng Panginoon? Pangalawang sagot ng Panginoon, and houses without men. Hanggang ang lahat ng tahanan ay wala ng tao. Hanggang kailan ako maglilingkod? Hanggang ang lahat ng tahanan wala ng tao. Okay. Isa pa, sabi ng Panginoon, and the land or the nations or the world be utterly desolate or destroy, totally destroy. Hanggang ang lahat ng lupain, ang lahat ng bayan ay mawasak na ng lindol, mawasak na ng gera, magunaw na lahat. Yan ang duration ng ating paglilingkod. Hindi kapag may sakit ka, hindi dahil wala kang pera, hindi dahil mahirap ka lang. Ang duration is hanggang maubos lahat ng tao sa mundo. Lord, how long? Hanggang kailan ako tutugtog sa music ministry? Hanggang kailan ako magpapiano? Hanggang kailan ako magsisyelo? Hanggang kailan ako magpuflute? Hanggang kailan ako magsusundo sa area? Hanggang kailan? Hanggang kailan?
hanggang maubos na ang lahat ng taong may buhay. Yan ang sagot ng Diyos. Kaya Isaiah. Amen? Ikaw naman, na hanggang ngayon, patakas-takas pa sa panawagan ng Panginoon. Hanggang kailan ka tatakas? Hanggang kailan ka tatakas? Hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan ka hindi tutugon sa panawagan ng Diyos? Naalala ko po, nung ako po ay unang umaten sa Christian Bible Baptist Church Manila, ang aking itsura. Kuya, makikitayo ka nga, kuya. Oo, tayo po. Ang pangalan mo, kuya? Hazel. Okay, thank you very much, no? Yan. Ang suot ko pong damit noon, simulan natin sa ulo. Ang buhok ko po noon, sa gitna lang, kulay dilaw. Talisain, panabong. Ang aking patilya mahaba, kulay pula. Sipin mo yan, 2 breed na lang manok yan. Kung sa bungero ko, alam mo yan. Brad, alam mo yun, oh. Sabi ko nga ba, sa bungero ko eh. Joke lang, online lang naman. Hindi actual, online lang. Ganun po yung buhok ko. Ang hikaw ko po, sa kaliwa, 3. Sa kanan, 1. 4 po yan. So nagbutas po ako ng 3 sa kanan, 1 lang ang nabuhay. Nagbutas ako ng 3 sa kaliwa, 3 ang nabuhay. Buhay po yung mga butas ko sa tenga. Gusto mo lagyan mong hikaw mamaya, Brad? Hindi, joke lang. Ha? So, punong-puno po ng hikaw yan. Ang buhok ko ay hindi talaga mapagkakatiwalaan yung itsura ko noon. Ang damit ko po maluwag. Doble sa size ko. Ayan. Kasi ang purpose, ang tawag sa amin, mga geng-geng. Ayan. O, alam naman yung people yung geng-geng, ano? Ayan, mga geng-geng. Geng-geng, na? Geng-geng. Ayan. Inom lang ang tubig saglit. Nagsusuot ng bleng-bleng. Ayan. Okay. So, ang singsing ko po, 2 puzzle ring, 8. Alam niyo yung puzzle ring? Okay. At 1 puzzle ring na 6. Punong-puno po ng silver yung aking kamay. Bleng-bleng talaga sa kagingging. Ganon-ganon po talaga ang forma ko. Nasa likuran po ako, Pastor. Nagpipreach sa Pastor Alan. Yung itsura ko, hindi ka maniniwalang mananampalataya ako sa Panginoong Jesucristo eh. Pero sa kabila ng aking outward appearance, ang puso ko durog na durog na. Tinanggap ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas. Nakita ko yung sarili ko, napakalayo ko na sa Diyos. Patatagalin ko pa ba? Hanggang kailan? Kaya nung nag-invitation si Pastor, kahit gano'n ang itsura ko, nag-forward ako sa altar, sabi ko, Lord, ito po yung walang kwenta kong buhay. Binibigay ko po sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam kung paano mo ito ayusin, paano mo ito gagamitin, pero binibigay ko po sa iyo, walang kwentang buhay na ito. And from that day onwards, my life will never be the same again. Unti-unting inayos ng Panginoon ang aking buhay. Sabi ko nga kay Pastor Alan, Pastor, pwede po ba ako mag-full time? Sabi ng mukha ni Pastor, full time? Pag-pray muna natin, kapatid. Ayaw niya maniwala eh. Yung puso ko totoo, pero itsura ko hindi. Kaya nagdududa si Pastor. Alam niyo ba, 5 beses ako nagpaalam kay Pastor na magpo-full time ako? Yung pang 5, siguro napagod na rin. Sige na nga, mag-full time ka na. Amen? Pero, mga kapatid,
Walang halong biro. Nung binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, hindi ako nagsisi kahit isang beses. God provides everything that I need and everything na aking pangangailangan at ng aking pamilya. Amen? Pumunta po kami dito, nag-arkila kami sa sasakyan 2 days. Ang dala namin, high-ace van. Nagrenta kami. Provided lahat ng Panginoon. Pagkain pa namin, pocket money pa, merienda ko pa. Sabi ni Mrs., yung merienda mo na yung 1.5 eh. Merienda 1.5. Kaya natatakot si Mrs. pag nagpaalam ako, ma, pa yung pang merienda. Wala. So mga kapatid, the question is, how long? Hanggang kailan? Tatakas sa panawagan? Hanggang kailan magtatago sa panawagan ng Diyos? Hanggang kailan i-ignore ang panawagan ng Diyos? Hanggang kailan mag-ano kayong tawag nun para kang artista? Aarte ka na hindi ka tinatawag pero alam mo sa puso mo tinatawag ka. Ang galing mong artista. Sumali ka na kaya sa PBB Collab. Amen? So ang tanong ni Isaiah, hanggang kailan? The book of Isaiah chapter 6 mga kapatid, from verse 6, on verse 1 up to verse 8 is about the vision and calling of God and the answer of Isaiah to the calling of God. From verse 9 up to verse 13 is about the commission to Isaiah na ipangaral ang salita ng Diyos. But in verse 11, he rendered a striking question to God. Then said I, Lord, how long? Hanggang kailan? Sa aspetong pagmimisyon, hanggang kailan tayo magsusuporta sa mga misyon? Alam niyo po, Pastor, pinakamahirap mag-preach, ikaw yung pinakalas na preacher. Kasi lahat ng sasabihin ng mga pastors, nasabi na. Kumbaga, kumain na ng adobo nung first Sunday, second Sunday, adobo ulit. Third Sunday, adobo. Nakita niyo ako, adobo na naman. Yan ang pinakamahirap pag ikaw yung huling magpipreach. Tingin sa'yo, adobo na rin. Amen. Pero ito, ibang point of view, kapatid. As a church setting, hanggang kailan gagawin ng simbahan ang ginagawa ninyo hanggang ngayon? 41 years, kapatid. Pero 41 years ay hindi pa sapat. Sabi ng Panginoon, hanggang maubos lahat ng tao sa syudad, hanggang mawala ng tao sa mga tahanan, at ang mga bayan ay tuluyan ng maubos. Amen? The duration of the mission. Point number 1. Basahin po natin. Mark chapter 16, verse 15. Alam po natin ito, mga kapatid. The duration of the mission. Mark 16 in verse 15. Sir, alam ko magpapastor ka, pwede pakibasa. Sige po. Ikaw na yung tinatawag ng Panginoon, kaya dapat ikaw magbasa niyan. Sige po. Sige po. Yung parang pastor na magbasa. Sige po. And he said unto them, Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Amen. Sabi ng Bible, point number 1, hanggang kailan tayo mangangaral ng salita ng Diyos? Hanggang kailan magsusoul winning? Hanggang kailan may mission? Hanggang kailan may church? Hanggang kailan may ministry? Until the whole world know about Jesus. Preach the word. Preach the gospel to every creature.
Yan man ay pango o matangos ang ilong, yan may maputi o maitim, yan may pandak o matangkad, mataba man yan o payat, gwapo man or alam nyo na yon, maganda man or alam nyo na rin yon, yan man ay Amerikano, yan man ay maitim, yan man ay African, lahat ng tao, all creature must be heard the gospel of Christ. But the question is, kung hindi ikaw, sino? Kristiyano, kung hindi ikaw ang gagamitin para ma-preach ang gospel all throughout the world, sino? Palagay mo yung mga iglesia ni kulto? Hindi. Mga seksi ni Jehovah? Hindi rin. Mga morons? Lalong hindi. Kung hindi ikaw, tandaan mo itong tanong na to, sino ang magbabahagi ng gospel sa iba? Obviously, ikaw yun. Oo, ikaw kuya, ikaw. Hindi ko naman alam na magpipreach ako ngayon nung nakaupo ako dun sa likod eh. Nung nakagenggeng, nakableng-bling ako eh. Ikaw yun. Ikaw yun, sir. Ikaw yun, ma'am. Kayo po yun, mga musician. Kayo po yun, mga usher. Mga drivers, kayo po yun. Area leaders, kayo po yun. Each member of this church, kayo po yun. Ang magpipreach ng gospel unto the all creature. Point number 2. Madali lang po tayo. Mabilis lang po ito. Point number 2. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 52 to 53. 1 Corinthians chapter 15, verse 52 up to verse 53. Asan ba yung usher dyan kanina? Magaling magbasa yun eh. Sino ba yun? Yung kausap ko kanina, mayroon na daw siyang St. Peter. May St. Peter na daw siya. Ayan, sir. Sige, sir. Pakibasa po. 1 Corinthians chapter 15, verse 52 to 53. May St. Peter na po yung mga kapatid. Ready na yan, ready. Sige po. Ayan po yung mic, ayan po. In a moment, in the twinkling of an eye, Amen. at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, Amen. and we shall be changed. Amen. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Amen. So when this corruptible... Okay na po. St. Peter, tama na. Okay na po. Sobra na insurance mo ha. Okay. From birth to tomb. Yan ang kanyang inavail na insurance sa St. Peter. From birth to tomb. Okay. Pero ito, behind the tomb, yung ating binasa. Sabi po dyan, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be all changed. For this corruptible must be put in corruption, and this mortal must put on immortality. Pastor, wala na pong diabetes. Amen. Pag tumunog na ang huling trompeta, Praise the Lord. bibigyan na tayo ng Diyos ng glorified body. Wala nang pagluha. Wala nang kapintasan. Wala nang karamdaman. Pagdating ng panahon na yon, we are all be changed. Amen? Yan ang duration ng misyon. Pag tumunog na ang huling trompeta, doon lang matatapos ang misyon. Hindi pa tumutunog. Sumagot ka na sa tugon. Tumugon ka na sa panawagan. Amen?
Wala ka pang glorified body, tumugon ka na. Amen? Alam mo kapatid, according to statistic, merong 8 billion na population ng buong mundo. Tama po ba, Pastor? 8 billion. Ang population ng buong mundo. And 42% of the world never heard the gospel. Halos kalahati ng 8 billion, hindi pa naririnig ang gospel. Last time may na-witnessan akong 86 years old, driver ng pare. Sabi niya, Pastor, mamamatay na lang ako, hindi ko pa narinig sa pare yung gospel eh. Nag-retired na lang ako sa pagdadrive sa kanya, hindi niya sinare sa akin ang gospel. So sabi ko, tatay, ngayong oras na to, ito ang gospel. Mahal ka ng Diyos, pinatawad ang kasalanan mo, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Nag-pray kami, 86 years old, naligtas. Hindi man ganong kalaking porsyento, at least nabawas siya sa 42% na hindi ligtas. Amen? And every blink of an eye. Bawat kisap mata mo, kapatid. Alam mo yung kantang kisap mata. Okay, bilis na. Alam mo. Isang kisap mata, kapatid. 3 kaluluwa ang namamatay. Ang tanong, ilan sa 3 yon ang pupunta sa impyerno? At ilan sa 3 yon ang pupunta sa langit? Every blink of an eye. English na lang, blink of an eye na lang. Huwag na kisap mata kasi alam mo yung kantang yun eh. Okay? Every blink of an eye. 3 ang namamatay. The question is, ilan doon ang ligtas? Ilan doon ang pupunta sa langit? Ilan doon ang pupunta sa apoy ng dagat-dagatang apoy sa impyerno? Amen? Then, last point, hanggang kailan tayo maglilingkod sa Panginoon? Una, pag nahayag na ang gospel sa buong mundo. Pangalawa, pag tumunog na ang huling trompeta at binigyan na tayo ng glorified body. Pangatlo, Revelation 21 verse 1. Si Brother CJ. Si Brother CJ nawawala. Revelation, Brother CJ, Revelation, reveal yourself. Revealing that was previously hidden. That is Revelation. Tama po ba, Pastor? Naalala ko yan. Turo ni Pastor yan. Kaya nakapasa ako, pero bumagsak muna. Okay? Si CJ, pabasa natin kay CJ. Revelation 21, verse 1. Last verse na po natin yan. Ayan. Pasensya na, Brother CJ ha. Namiss lang kita eh. Yan. Pag namimiss ko yung tao, pinapalabas ko eh. Ayan. Amen. Revelation 21, verse 1. Sige po. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, Amen. and there was no more sea. Amen. So sabi doon, matatapos lang ang misyon at ang church pag ang lumang mundo ay nagunaw na. At naglikha na ang Diyos ng new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Until the end of the world. Hanggang kailan tayo magsosoul winning? Until the end of the world. Hanggang kailan tayo magbibigay sa misyon? Until the end of the world. Hanggang kailan tayo magpipray? Until the end of the world. Mga pastor, hanggang kailan tayo magpipreach? Until the end of the world. Mga musician, hanggang kailan tayo tutugtog? Until the end of the world. Mga singers, hanggang kailan tayo kakanta? Until the end of the world. How long? How long? Until the end of the world. Tayo manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa paalala niyo sa amin. Pagpalain niyo pong invitation sa pangalan ni Jesus. Amen.